Anong ginagawa mo rito? Hindi ka imbitado. Hindi ka dapat naririto. Nanginginig ang boses ng magiging manugang ko, umalingaw-ngaw sa buong simbahan sa harap ng 300 bisita. Kalmado akong ngumiti, hinahawakan ang kwintas na perlas sa aking leeg. Aba, mahal kong manugang, akala mo ba talaga hindi ako sisipot? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Nandito ako para magdala ng isang espesyal na panauhin na sabik na makita ka. At nang makita ni Jasmine kung sino ang nasa likuran ko, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at isulat sa mga komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung hanggang saan nakakarating ang aming mga kwento. Ako si Gabriela, 67 taong gulang, at hanggang 6 na buwan na ang nakalipas, akala ko ang pinakamalaki kong problema ay ang pagpili ng perpektong damit para sa kasal ng aking kaisa-isang anak. Nagkamali ako. Nagsimula ang lahat ng dalhin ni Mateo si Jasmine sa aming bahay para maghapunan sa unang pagkakataon. Naaalala ko kung paano siya pumasok. Blondeng buhok na may perpektong alon na bumabagsak sa kanyang mga balikat, mga matang parang sa usa na tila kumikinang sa kawalang malay, at isang ngiti na kayang tunawin ang puso ng pinakamalamig na tao. Agad kong nakita kung ano ang bumihag sa aking anak. Si Mateo, na laging tahimik mula nang mamatay ang kanyang ama 3 taon na ang nakalipas, ay nagliliwanag ngayon sa kaligayahan sa tabi niya. "Ma, si Jasmine po," sabi niya na may halatang pagmamalaki sa kanyang boses. Isa siyang pediatric nurse. Inilahad ni Jasmine ang kanyang kamay ng may pag-iingat. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, Tita Gabriela. Lagi po kayong ikinukwento sa akin ni Mateo." Ang kanyang boses ay malambing, halos parang musika. Mayroong isang bagay sa kanya na nagpapaalala sa akin ng mga artista sa mga teleserye. Marahil masyadong perpekto, masyadong ensayado. Ngunit iwinaksi ko ang kaisipang iyon. Nagiging tipikal na biyenan lang ako na mapaghinala. Habang naghahapunan, nagkwento si Jasmine tungkol sa kanyang trabaho sa mga batang may sakit, ang kanyang pagboboluntaryo sa mga animal shelter tuwing Sabado't Linggo, at kung paano niya pinapangarap na magkaroon ng malaking pamilya. Sa bawat kwento, pinapanood ko ang aking anak na nakatitig sa kanya na para bang unang beses niyang nakikita ang pagsikat ng araw. Hindi ko siya masisisi, mukha siyang perpekto. Sa kasamaang palad, hindi po sang-ayon ang pamilya ko sa aming relasyon. Pag-amin niya habang kumakain ng panghimagas, habang nakayuko at may isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang perpektong pisngi. Inaasahan nilang magpapakasal ako sa isang taong mas mataas ang katayuan sa lipunan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Hindi natin sila kailangan, mahal ko." Kumirot ang puso ko para sa kanya. Isang dalagang itinakwil ng sariling pamilya dahil sa pagsunod sa kanyang puso. Bilang isang ina, hindi ko maisip na talikuran ang aking anak para sa isang bagay na kasing babaw ng pera. Ang mga sumunod na linggo ay napakabilis. Bago pa man ako makakurap, mayroon ng engagement ring sa daliri ni Jasmine at pinag-uusapan na ang mga petsa ng kasal. Mabilis ang engagement. "Kapag alam mo na, sabi ni Mateo. Inuulit ang mga salita nito na parang isang mantra. Nais ni Jasmine ng isang fairy tale na kasal, ang prestigyosong lugar, ang damit na gawa ng designer, mga imported na bulaklak. At ako, na nais makitang masaya ang aking anak at naaawa sa nobyang itinakwil, ay nag-alok na bayaran ng lahat. "Talaga po, gagawin niyo yan para sa akin?" tanong ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inakala kong pasasalamat. "Para na po kayong ina na hindi ko kailanman naranasan." Niyakap niya ako at naramdaman ko ang kanyang pinong katawan na nanginginig sa paghikbi. Sa sandaling iyon, binuksan ko ng tuluyan ang aking puso at ang aking bank account para sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay isang magulong paghahanda. Nilabas ko ang mga titulo, ginastos ang insurance policy ng yumaong kong asawa, at kumuha pa ng loan para sa aking bahay para maibigay kay Jasmine ang kasal ng kanyang mga pangarap. Ang napiling lugar ay ang Villa Amparo na may malalawak na hardin at arkitekturang kolonyal,
850,000 para lang i-reserve ang petsa. Ang damit, isang Vera Wang na nagkakahalaga ng 700,000 ay nangailangan ng 3 fitting dahil iginigiit ni Jasmine na dapat itong maging perpekto. Ang mga bulaklak, 2,000 puting rosas na inangkat mula sa Ecuador. Sa bawat tseke na aking pinipirmahan, lalong humihigpit ang yakap ni Jasmine sa akin. Tinatawag niya akong mama at nangangakong bibigyan ako ng magagandang apo. Isinasabuhay ko ang pangarap ng bawat ina, o iyon ang akala ko. Ngunit may mga maliliit na hindi pagkakapare-pareho na nagsimulang bumagabag sa akin. Tulad ng palaging pagbabayad ni Jasmine ng cash, sinasabing makaluma siya sa mga credit card, o kung paano bahagyang nagbabago ang kanyang mga kwento noong bata depende sa kung sino ang nakikinig. Minsan, lumaki siya sa isang sakahan sa Batangas. Sa ibang pagkakataon, pinalaki siya ng kanyang mga lolo't lola sa Davao. Hindi ba't kakaiba na hindi pa tayo nakakakita ng kahit isang larawan ng kanyang pamilya? Tanong ko kay Mateo isang gabi. Kahit isang pinsan o kaibigan mula pagkabata ay wala sa listahan ng mga bisita. Ma, napag-usapan na natin to, sagot ni Mateo na may pagkainis. Itinakwil na siya ng pamilya niya, masakit na paksayan para sa kanya. Nilunok ko ang aking mga pagdududa. Tutal, mas masaya ang anak ko kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. Kung ang halaga ng kanyang kaligayahan ay 175,000 at ilang mga tanong na walang sagot, tila magandang kapalit iyon. Pagkatapos 3 linggo bago ang kasal, nangyari ang sandaling magpapabago sa lahat. Pumunta ako sa apartment ni Mateo para ihatid ang mga personalized na souvenir para sa kasal. Gamit ang aking duplicate na susi, pumasok ako ng walang ingay, umaasang masorpresa sila. Doon ko narinig ang boses ni Jasmine mula sa silid tulugan. Hindi ang matamis at malambing na boses na kilala ko, kundi isang bagay na matigas, tuso at walang pasensya. Marcos, sinabi ko nang wag mo kong tatawagan sa numerong to, inis niyang sabi. Hindi, tuloy pa rin ang kasal. Oo, magkakaroon ako ng access sa mga account niya pagkatapos naming ikasal. Nanigas ako sa pasilyo, halos hindi humihinga para mas marinig. Anong mas malaking parte? Nagkasundo tayo sa 30%. Nagkaroon ng katahimikan. Tingnan mo, yung matanda nakapagbigay na ng higit 2.3 milyon at malamang magbibigay pa ng pera para sa down payment ng bahay pagkatapos ng kasal. Ako ang tinutukoy niyang matanda. Itong tanga na to ay may halagang hindi bababa sa 11.5 milyon, baka higit pa. Ang anak ko, ang aking Mateo, isang tanga. Hindi, wala siyang hinala, patay na patay sa akin. Tila umikot ang mundo sa paligid ko. Nanikip ang aking tiyan sa biglaang pagduduwal at kinailangan kong sumandal sa pader para hindi matumba. Paano ko man nagawa, tahimik akong umatras pabalik sa pinto, hawak pa rin ang kahon ng mga souvenir at lumabas ng hindi napapansin. Nang nasa kotse na ako, 3 kanto ang layo, ipinarad ako at hinayaan ang sarili kong lubusang matangay ng pagkabigla. Tumutulo ang mga luha sa aking mukha habang hinahampas ko ang manibela. Pakiramdam ko ako na ang pinakatangang tao sa buong mundo. Paano ko hindi napansin? Ang mga kwentong hindi magkatugma, ang pagbabayad ng cash, ang ganap na kawalan ng mga kaibigan o pamilya, ang unti-unting paglayo ni Mateo sa kanyang mga dating kaibigan. Lahat ay bahagi ng isang masusing plano. Sa gitna ng sakit, may nagbago sa loob ko. Isang katigasan, isang determinasyon na hindi ko naramdaman mula noong mga araw na ipinaglaban ko ang buhay ng aking asawa sa kanyang pakikipaglaban sa kanser. Kung inaakala ni Jasmine na kaya niyang wasakin ang aking anak at nakawin ang aming pera, nagkamali siya ng pamilyang kinalaban. Noong gabing iyon, pinunasan ko ang aking mga luha at ginawa ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip na gagawin ko. Naghanap ako ng mga private investigator sa Cebu sa aking cellphone. Oras na para matuklasan kung sino talaga ang babaeng malapit ng maging manugang ko. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Patricia Morales sa isang maliit na kapihan sa lumang bahagi ng Cebu City. Halos walang tao sa lugar, maliban sa isang mag-asawang turista at isang lalaking nagbabasa ng dyaryo. Perpekto para sa isang pribadong pag-uusap.
Si Patricia ay isang dating pulis na naging private investigator pagkatapos ng kanyang pagreretiro. Isang babae na nasa mga 55 taong gulang na may maikling kulay abong buhok at isang matalas na tingin na tila nakikita ang kalooban ng mga tao. Nakasuot siya ng simpleng blazer at may dalang gasgas na leather na briefcase. "Ginang Gabriela," sabi niya matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon habang humihigop ng kanyang kapeng barako. "Ang inilalarawan ninyo ay parang isang klasikong romance scam na may kasamang kasalan. Propesyonal ang mga taong ito, pinag-aaralan nila ang kanilang mga target. Natututunan nila kung ano ang gusto ninyong marinig at nagiging eksaktong ganoong tao sila." Isang kilabot ang gumapang sa aking likuran. Ang marinig ang isang tao na kumpirmahin ang aking mga hinala ay lalong nagpatotoo sa lahat. "Gaano katagal?" tanong ko habang inilalagay ang isang malaking tseke sa mesa. Mapait na ngumiti si Patricia habang itinatago ang tseke. Para sa isang taong sapat na tanga para gamitin ang tunay niyang boses sa telepono, hindi magtatagal. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa paghihintay na puno ng pag-aalala. Sa tuwing darating si Jasmine sa aking bahay na may mga bagong hiling para sa kasal, "Tita, okay lang po ba kung magdagdag tayo ng isang mesa para sa mga bisita? 50,000 lang naman po." Kailangan kong ngumiti at magpanggap na walang nagbago. Bawat yakap, bawat mama na lumalabas sa kanyang mga labi ngayon ay nagdudulot sa akin ng pandidiri. Ang pinakamasakit ay ang makita ang aking anak na ganap na nalinlang, pinaplano ang kanyang buhay kasama ang isang multo. Nag-uusap siya tungkol sa bahay na bibilhin nila, sa mga anak na magkakaroon sila. Ang pagmasdan siyang napakasaya, puno ng pag-asa para sa isang hinaharap na isang malupit na ilusyon lamang, ay paulit-ulit na dumudurog sa aking puso. Makalipas ang 2 linggo, tumawag si Patricia. "Gabriela, mas mabuting umupo ka para dito," sabi ng kanyang seryosong boses sa telepono. Nasa kusina ako, naghahanda ng tsaa. Kumapit ako sa counter, pakiramdam ko'y bibigay ang aking mga binti. "Walang Jasmine na nag-e-exist," patuloy ni Patricia. "Ang babaeng pinaplano ng iyong anak na pakasalan ay si Sofia Reyes, 29, Tubong, Iloilo. 3 beses siyang naaresto sa nakalipas na 5 taon para sa panloloko, bagaman 1 beses lang nahatulan. Nagsimulang sumipol ang takure, isang matinis na tunog na tila malayo, na parang galing sa ibang mundo. Hindi ako makagalaw para patayin ito. Nagtatrabaho siya kasama ang mga kasabwat, karaniwang mga lalaki na tumutulong sa kanyang mag-imbestiga sa mga target at kung minsan ay nagpapanggap bilang mga miyembro ng pamilya para magbigay ng kredibilidad sa kanyang mga kwento." Walang awang pagpapatuloy ni Patricia. Ang lalaki sa telepono, si Marcos Rivera, ang kanyang pinakamadalas na kasabwat. May relasyon sila hanggang mga 2 taon na ang nakalipas, nang tila tinakbuhan niya ito ng 850,000 at naglaho. Sinusubukan niya itong hanapin mula noon. Sa wakas ay nagawa kong patayin ang kalan. Ang aking mga kamay ay automatikong gumagalaw habang ang aking isip ay umiikot sa pagdagsa ng impormasyon. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" tanong ko. Halos pabulong ang boses ko. "Ang himala ng facial recognition software at magandang makalumang pag-iimbestiga," sagot ni Patricia. Ginamit ni Sofia ang pagkakakilanlan ni Jasmine sa loob ng 8 buwan gamit ang isang pekeng SSS number at gawa-gawang employment history. Ang trabaho bilang pediatric nurse, paminsan-minsan siyang nagbo-volunteer sa isang libreng klinika, sapat para maging kapani-paniwala ang kwento kung may mag-verify. Napaupo ako sa isang silya sa kusina, sinusubukang iproseso ang lahat. "At ang pinakamasama, Gabriela," patuloy ni Patricia, "ginawa na niya ito dati, hindi bababa sa 3 beses na natuntun ko. Lumalapit siya sa mga binatang may magagandang trabaho, mas mabuti kung kamakailan lang may nawala sa kanila, isang magulang, isang asawa. Mga taong mahina ang emosyon, tulad ni Mateo na nagluluksa pa rin para sa kanyang ama. Binihag niya sila, nag-oorganisa ng mga mamahaling kasal na binabayaran ng pamilya, nagkakaroon ng access sa mga bank account, at pagkatapos ng ilang buwan, naglalaho kasama ang lahat ng kaya niyang dalhin. Ipinikit ko ang aking mga mata,
Iniisip kung ano ang mangyayari kung hindi ko narinig ang pag-uusap na iyon sa telepono. Ang aking anak, wasak sa emosyonal at pinansyal, ang aming bahay na wala, ang mga naipon ng buong buhay, naglaho. Patricia, sabi ko sa wakas, ang boses ko'y mas matatag kaysa sa aking pakiramdam. Kailangan kong mahanap mo yang Marcos Rivera na yan. Nagkaroon ng katahimikan. Gabriela, anong binabalak mo? Iniisip ko na ang isang lalaking 2 taon nang naghahanap kay Sofia ay maaaring maging interesado na dumalo sa kanyang kasal. Halos maramdaman ko ang paghanga sa boses ni Patricia. Gusto mo siyang dalhin sa seremonya? Gusto kong ibigay kay Jasmine o mas tamang sabihin kay Sofia ang eksaktong nararapat sa kanya, sagot ko. Mahahanap mo ba siya? Nahanap ko na, sabi ni Patricia nang may kahusayan. Nakatira na siya ngayon sa Baguio, nagtatrabaho sa construction. Maibibigay ko sa iyo ang kanyang contact information sa loob ng 1 oras. Pagkatapos mag-usap, matagal akong nakaupo sa aking kusina sa katahimikan. Ang nakalimutang tsaa ay lumalamig sa tasa. Isang bahagi sa akin ang gustong tumakbo agad kay Mateo at ilantad ang lahat ng aking natuklasan. Ngunit kilala ko ang aking anak, matigas ang ulo tulad ng kanyang ama, at si Sofia ay ilang buwan nang nagtatrabaho sa kanya. Malamang nakumbinsinan niya ito na ang anumang kritisismo sa kanya ay selos lamang o isang pagtatangkang kontrolin ang kanyang buhay. Kailangan itong maging mas malakas, isang bagay na napakapubliko at hindi maikakaila na walang puwang para sa pagtanggi o manipulasyon. Ang kasal ay nakatakda sa loob ng 10 araw at sisiguraduhin kong ito ay magiging hindi malilimutan, hindi nga lang sa paraang inaakala ni Sofia. Kinuha ko ang kwintas na perlas ng aking lola, ang inalok ko kay Jasmine na isuot sa kasal, isang pamana ng pamilya na ipinasa sa 4 na henerasyon. Naalala ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata nang makita ito, hindi dahil sa emosyon na pagtanto ko ngayon, kundi dahil sa tuso na pagtatantya kung magkano ang makukuha niya sa pagbebenta nito. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, bulong ko sa kwintas na parabang kinakausap ko si Sofia. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa akin habang nagsisimulang mabuo ang plano sa aking isipan. Ang kasal ng siglo ay malapit ng maging iskandalo ng siglo. Noong hapon ding iyon, habang bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, tinawagan ko ang numerong ibinigay sa akin ni Patricia. 3 ring, tapos isang boses ng lalaki, magaspang at maingat. Marcos Rivera speaking. Huminga ako ng malalim. Mr. Rivera, ako po si Gabriela Montes. Sa tingin ko, kilala ninyo ang nobya ng aking anak, bagaman nakilala ninyo siya bilang Sofia at hindi Jasmine. Ang katahimikan ay tumagal ng husto na akala ko naputol na ang tawag. Naririnig ko ang ingay ng construction sa background, mga martilyo, mga boses sa malayo na sumisigaw ng mga utos. Nasaan siya? Nagbago ang boses niya, naging tensyonado, apurahan. Malapit na siyang magpakasal sa anak ko dito sa Cebu sa loob ng 9 na araw. Sagot ko, pinapanatiling matatag at propesyonal ang aking boses. Ninakawan na niya kami ng mahigit 2-3 milyon at nagsisimula pa lang siya. Sa tingin ko, matutulungan natin ang isa't isa. Isa pang mahabang katahimikan. Halos maramdaman ko ang kanyang pagdududa sa telepono. Ginang, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro ninyo. Simula niya. Hindi ito laro, Mr. Rivera. Narinig ko siyang kausap ka sa telepono. Ang kanyang paghinga ay maririnig na naputol. Narinig mo siyang kausap ako. Ako yun. May kasunduan kami sa negosyo hanggang sa tinakbuhan niya ako. Kung gayon, naiintindihan ninyo ang aking posisyon, Ginang Gabriela, dahan-dahan niyang sinabi. Ano po ba talaga ang inyong ipinapanukala? Ipinaliwanag ko ang aking plano ng detalyado. Darating si Marcos sa kasal sa eksaktong sandali. Ibubunyag si Sofia sa harap ng lahat ng bisita kasama na ang aking anak. Ito ay magiging isang ganap, hindi maikakaila at lubos na pampublikong kahihiyan. Gusto ninyong sirain ko ang kasal? Mayroong parang paghanga sa kanyang boses. Gusto kong ilantad mo siya sa harap ng lahat ng kanyang niloko, sa harap ng aking anak, na karapat dapat malaman ang katotohanan bago niya wasakin
ang kanyang buhay. Nanahimik si Marcos ng ilang minuto. Nang muli siyang magsalita, iba na ang kanyang boses, mas matigas. Kinuha niya sa akin ang 850,000 darn at lumayas sa gitna ng gabi. Iniwan niya sa akin ang bayarin sa hotel at sa inupahang kotse. 2 taon ko na siyang hinahanap. Kung gayon, ito na ang iyong pagkakataon. Ano ang mapapala ninyo rito? Bukod sa pagliligtas sa inyong anak, ibig kong sabihin. Ngumiti ako, kahit hindi niya ako nakikita. Katarungan, Mr. Rivera. Simple at purong katarungan. Nag-usap kami ng 20 minuto pa, inaayos ang bawat detalye. Magmamaneho si Marcos papuntang Cebu sa umaga ng kasal at maghihintay sa kotse hanggang sa mag-text ako. Papasok ako sa entrada ng hardin, isang ruta na alam ko ng mabuti mula sa aking maraming pagbisita sa lugar, at pupuwesto kung saan ko makikita ang pag-usad ng seremonya. Pagkababa ng telepono, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam kaysa sa mga nakaraang linggo. Ang walang magawang galit ay nawala, pinalitan ng isang bagay na mas kasiya siya, isang layunin. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang mabilis na paghahanda. Kinansela ko ang aking appointment sa hair salon at ang fitting para sa aking damit bilang ina ng nobyo. Kung magiging bida ako sa isang eksena sa pelikula, tiyak na hindi ito na may maayos na buhok at bagong damit. 3 araw bago ang kasal, sinimulan ko ang ikalawang yugto ng aking plano. Tumawag ako sa lahat ng supplier ng kasal, ang event coordinator ng Villa Amparo, ang florist, ang catering company, ang photographer, ang DJ. Miss Lara, si Gabriela po ito, ang ina ng groom para sa kasal sa Sabado. Sabi ko sa coordinator, nilalagyan ng aking boses ng sigla na tanging isang masayang ina lamang ang mayroon. Ginang Gabriela, mabuti at tumawag kayo. Sana'y nasasabik na kayo para sa malaking araw. Kung alam mo lang, tumatawag ako dahil may pagbabago sa kasunduan sa pagbabayad. Nagpasya ang pamilya ng nobya na bayaran ang natitirang balanse. Nag-pause ako, hinahayaan ang aking boses na mapuno ng saya. Napakaganda talaga kapag nagkakaisa ang mga pamilya, hindi ba? Napakasaya naman yan. Dapat ko bang asahan ang bayad mula direkta sa kanila? Oo, sila na ang bahala sa lahat mula ngayon. Sa katunayan, dapat mong ipagpaliban ang pagproseso ng anumang bayad mula sa aking account hanggang sa makipag-ugnayan ka ng direkta sa pamilya ng nobya. Ibinigay ko ang peking numero ng telepono na kinumpirma ni Patricia na ginagamit ni Sofia para sa mga supplier. Sila ay napaka-partikular sa pag-aasikaso ng kanilang sariling pananalapi. Inulit ko ang parehong mga tagubilin na ito sa bawat supplier. Walang sino man sa kanila ang nagtanong. Tutal, ako ang kagalang-galang na ginang Gabriela na nakapagbayad na ng malalaking down payment sa kanilang lahat. Sa umaga ng kasal, kapag sisingilin na ang mga huling balanse, susubukan ng mga supplier na kontakin ang isang pamilyang multo sa isang numerong hindi kailanman sasagutin. Ang aking obra maestra gayon paman ay ang tawag na ginawa ko kay Mateo kinabukasan ng gabi. Napansin ko ang lumalaking distansya sa mga nakaraang linggo. Si Sofia, walang duda, ay nagtatanim ng mga buto ng pagdududa tungkol sa aking mga intensyon. Ma, sagot niya, pagod ang boses. Hindi talaga ako makakausap ngayon. Nagtatampo si Jasmine kasi hindi ka pumunta sa rehearsal dinner. Ang hapunan na hindi ako inimbita, naisip ko ng may kapaitan. Naku, Mateo anak, naiintindihan ko ng lubos ang nararamdaman ni Jasmine, sagot ko. Ang aking boses ay puno ng pag-unawa ng isang ina. Sa katunayan, napag-isip-isip ko na baka naging masyado akong mapilit sa mga plano sa kasal. Katahimikan sa kabilang linya. Talaga, ma? Oo, araw ito ni Jasmine. At kung nararamdaman niyang magiging stressful ang aking presensya, kung gayon, syempre dapat kong igalang yon. Huminto ako ng may drama. Masyado kitang mahal para gumawa ng anumang makakasira sa iyong kaligayahan. Nabasag ng bahagya ang kanyang boses. Sigurado ka? Baka magbago ang isip ni Jasmine kung kakausapin mo siya. Naku, anak, sa tingin ko hindi na kailangan. Alam mo ba, magbabakasyon muna ako ngayong weekend. Baka magmaneho ako papuntang Palawan, mag-antique shopping. Bibigyan ko kayong dalawa ng espasyo para ma-enjoy ang inyong espesyal na araw
nang walang anumang drama sa pamilya. Ang ginhawa sa kanyang boses ay parang kutsilyo sa aking puso. Iyan ay napakabuti mo namang naisip, ma. Gusto ko lang na maging masaya ka, anak. Iyon lang ang lagi kong ninanais. Pagkababa ng telepono, nakaupo akong nakatitig sa aking telepono ng matagal, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa aking mukha. Ang pag-uusap ay kailangan, ngunit masakit ito sa paraang hindi ko inaasahan. Talagang naniniwala si Mateo na ako ang problema, na ang aking mga alalahanin ay nagmumula sa pagiging makasarili o selos sa halip na instinct ng isang ina. Noong Biyernes ng gabi, bisperas ng kasal, personal akong tinawagan ni Sofia. Muntik ko nang hindi sagutin, ngunit na naigang kuryosidad. Tita Gabriela, si Jasmine po ito. Ang kanyang boses ay kasing tamis ng asukal na may bahagyang ensayadong kahinaan. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagiging maunawain ninyo tungkol bukas. Walang anuman, Ija, naiintindihan ko ng lubos. Ginaya ko ng perpekto ang kanyang tono. Ang isang nobya ay dapat naganap na komportable sa araw ng kanyang kasal. Napakabait niyo naman po. Sabi ni Mateo, pupunta daw kayo ng Palawan ngayong weekend. Klasikong pangingisda ng impormasyon. Iyon ang plano. Isang maliit na getaway para sa ina ng groom, habang kayong dalawa ay nagsisimula ng inyong honeymoon. Sana po mag-enjoy kayo at Tita Gabriela, pagkatapos naming makasettle ni Mateo, baka pwede tayong mag-lunch. Gusto ko po talagang maging magkaibigan tayo. Nakakabilib ang kanyang kapangahasan. Kinailangan kong ilayo ang telepono sa aking bibig sandali para huminga ng malalim. Maganda yan, Jasmine. Sigurado akong marami tayong mapag-uusapan. Pagkatapos ng tawag, nagsalin ako ng isang saganang baso ng red wine at nag-toast sa aking refleksyon sa bintana ng kusina. Isang toast para sa mga kaibigan ng pamilya, sabi ko ng malakas. Naway matanggap nila ang eksaktong nararapat sa kanila, ang huling pagtutuos. Ang umaga ng kasal ay dumating na kulay abo at maulan. Ang uri ng panahon na tinatawag ng mga photographer na romantiko at ng mga nobya na sako na. Isang perpektong pangitain para sa kung ano ang darating. Nagising ako ng 5:00 ng umaga, masyadong kinakabahan para matulog pa. Naligo ako ng matagal, hinahayaan ng mainit na tubig na alisin ang tensyon sa aking mga balikat. Maingat akong nag-makeup, hindi masyado, sapat lang para magmukhang presentable. Nagsuot ako ng simpleng itim na damit, elegante ngunit hindi kapansin-pansin. At syempre, isinuot ko ang aking sariling mga perlas sa leeg, ang parehong ipinasa sa 4 na henerasyon ng aking pamilya, ang parehong tinitigan ni Sofia sa kanyang pagganap bilang Jasmine, nang may sakim na mga mata. 9:00, tumawag si Marcos Rivera mula sa isang gasolinahan 20 minuto mula sa Cebu. Nandito na ako, Ginang Gabriela. Sigurado po ba kayo rito? Huling sulyap ko sa salamin sa pasilyo. Kailanman ay hindi ako naging ganito kasigurado sa isang bagay sa aking buhay. Paano kung hindi ka patawarin ng iyong anak? Ito ay isang tanong na iniiwasan ko sa loob ng ilang araw. Kung gayon, nailigtas ko siya mula sa isang babaeng wawasak sa kanya sa pinansyal at emosyonal. Minsan, ang pag-ibig ay nangangahulugang maging kontrabida sa kwento ng ibang tao hanggang sa handa na silang makita ang katotohanan. Grabe, mas matigas ka pa sa inaakala ko. Halos ngumiti ako. Mr. Rivera, pinalaki ko ang isang anak na lalaki, inilibing ang isang asawa, at nakaligtas sa 67 taon sa Pilipinas. Mas matigas ako kaysa sa itsura ko. Ang kasal ay nakatakda para sa 2:00 ng hapon na may reception kaagad pagkatapos sa grand ballroom ng property. Perpekto ang timing ko. Darating si Marcos sa lugar ng 1:30 ng hapon at maghihintay sa kotse hanggang sa mag-text ako. Papasok ako sa entrada ng hardin, isang ruta na alam ko nang mabuti mula sa aking maraming pagbisita sa lugar, at pupuesto kung saan ko makikita ang pag-usad ng seremonya. 11:00, nagsimulang tumunog ng walang tigil ang aking telepono. Una ang florist, tapos ang catering company, tapos ang coordinator ng venue. Lahat ay natataranta, lahat ay sinusubukang makausap ang sinuman mula sa pamilya ng nobya tungkol sa mga natitirang balanse na kailangang bayaran kaagad.
Hinayaan kong lahat ng tawag ay mapunta sa voicemail, isang nasisiyahang ngiti sa aking mukha. 12:00 ng tanghali, tumawag si Mateo. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ma, may kakaibang nangyayari. Lahat ng mga supplier ng kasal ay tumatawag kay Jasmine tungkol sa mga bayarin, pero sabi niya hindi niya sinabi sa kanila na pamilya niya ang mag-aasikaso. Alam mo ba kung anong nangyayari? Diyos ko, nakakalito yan. Anong sabi ni Jasmine? Tanong ko, nagpapanggap na walang alam. Galit na galit siya. Iniisip niyang may sumasabotahe sa kasal. Nagkaroon ng katahimikan. Ma, hindi mo naman, ibig kong sabihin, hindi mo naman gagawin niyon, di ba? Mateo, sinasabi mo bang sasabotahehin ng nanay mo ang kasal mo? Inilagay ko ang tamang dami ng sakit sa aking boses. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para maging perpekto ang araw na ito, hindi, sorry. Kasi si Jasmine, stress na at kapag stress ang mga tao, minsan naghahanap sila ng masisisi, dahan-dahan kong dinugtungan. Huwag kang mag-alala, anak. Sigurado akong pagkakamali lang yan ng supplier. Nangyayari yan. Ang mahalaga ay ikakasal ka sa babaeng mahal mo ngayon. Kung alam lang niya kung gaano katotoo ang magiging pahayag na yon. 1, kinuha ko ang aking bag, mga susi ng kotse at cellphone. Huling sulyap ko sa larawan ni Mateo sa dingding. Siya noong 50 taong gulang, nakangiti na bungi, nagtitiwala na aayusin ng kanyang ina ang anumang problema sa mundo. Bueno, malapit ko nang ayusin ang isang malaking problema para sa kanya. Kahit hindi pa niya alam, ang biyahe papuntang Villa Amparo ay tumagal ng 15 minuto sa gitna ng lumang Cebu. Ang mga daang taong puno ay mabigat sa ulan ng umaga, tumutulo na para bang umiiyak sa kung ano ang malapit nang mangyari. Iparada ko ang kotse 2 kanto ang layo at naglakad papunta sa likod na pasukan ng property ang malapit sa kusina ng catering. Gaya ng inaasahan, ang staff ay nasa ganap na kaguluhan. Mga supplier na humihingi ng bayad, ang event coordinator na tumatakbo pabalik-balik na may teleponong nakadikit sa tainga, at mga waiter na nagmamadaling nag-aayos ng mga mesa sa huling minuto. Walang pumansin sa isang babaeng nakaitim na damit na tahimik na pumasok sa likod. Dahan-dahan akong dumaan sa mga pasilyo hanggang sa makarating sa kapilya. Ang dekorasyon ay nakamamangha. Ang 2,000 puting rosas mula sa Ecuador ay bumubuo ng mga eleganteng arko sa gitnang pasilyo. Ang mga kandila sa mga pilak na kandelero ay nagbibigay ng malambot na liwanag at mga laso ng sutla ay nakasabit mula sa kisame sa magagandang alon. Lahat binayaran ng pera ko, lahat para sa isang palabas. Nagsimula nang dumating ang mga bisita, pinupuno ang mga upuan ng kanilang mga eleganteng kasuotan at masiglang usapan. Nakilala ko ang mga kaibigan ni Mateo, mga kasamahan sa trabaho, ilang malalayong kamag-anak. Lahat ay walang malay, lahat ay malapit ng masaksihan ang iskandalo ng siglo. Nakahanap ako ng perpektong lugar sa likod ng isang pinalamutiang haliging marmol sa likod ng kapilya. Mula roon, makikita ko ang lahat ng hindi madaling mapansin. Tiningnan ko ang aking cellphone, isang text mula kay Marcos na nagkukumpirmang nakaparada na siya isang kanto ang layo, handa ng kumilos. 2:10, nagsimulang tumugtog ang orkestra. Pumasok si Mateo mula sa gilid at pumunta sa kanyang pwesto sa altar, elegante sa kanyang tuksedo, ang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Kumirot ang aking puso. Sa loob ng ilang minuto, ang ngiting iyon ay maglalaho, papalitan ng sakit ng kataksilan. Ngunit ang sakit na iyon ay panandalian lamang kumpara sa pinsalang idudulot ni Sofia kung magpapatuloy ang kanyang plano. 2:15, bumukas ang mga pinto ng kapilya. Nagsimula ang bridal march at lahat ng bisita ay tumayo, lumingon upang makita ang nobya. Si Sofia, ginagampanan si Jasmine sa huling pagkakataon, ay nagsimulang maglakad sa pasilyo suot ang kanyang 700,000 na Vera Wang na damit, isang buke ng puting rosas sa kanyang mga kamay, at ang mga perlas ng aking lola na kumikinang sa kanyang leeg. Ang kanyang ngiti ay maningning. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha na tila dahil sa emosyon, ngunit alam kong ito ay kalkulado para sa epekto.
Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang mensahe kay Marcos Rivera. Ngayon na. Ang mga sumunod na segundo ay tila umusad ng mabagal. Muling bumukas ang mga pinto ng kapilya nang may malakas na kalabog. Napalingon ang lahat ng ulo. Pumasok si Marcos Rivera na parang isang mapaghiganting anghel na nakasuot ng medyo lukot na suit mula sa biyahe. Ang kanyang mukha ay determinado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia. Ang buke ng puting rosas ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Tumama sa marmol na sahig na may malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Sofia Reyes, sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Akala mo ba talaga makakapagtago ka magpakailanman? Naghari ang pagkalito sa paligid. Humarap si Mateo, nagpoprotekta sa kanyang nobya, ang pagkalito ay bakas sa kanyang mukha. Ginoo, sa tingin ko po nagkakamali kayo ng tao. Siya po si Jasmine. Tumawa si Marcos, isang tunog na walang anumang saya. Jasmine? Yan na pala ang pangalan niya ngayon. Tinukot niya ang kanyang kamay sa kanyang jacket at naglabas ng isang folder. Ang tunay niyang pangalan ay Sofia at isa siyang propesyonal na manloloko. Dapat ko nang malaman. Kasosyo niya ako hanggang sa tinakbuhan niya ako ng 850,000. Hindi yan totoo! Ang boses ni Sofia ay matinis, desperado. Mateo, hindi ko kilala ang lalaking to, halatang may sira sa ulo. Ngunit nakikita ko na ang mga lamat na nabubuo sa kanyang pag-arte. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang matamis na boses na iyon ay nagkaroon ng gaspang na wala roon dati. Ang maskara ay sa wakas ay nalalaglag. Binuksan ni Marcos ang folder at itinaas ang mga litrato para makita ng lahat. Heto si Sofia sa isang hotel sa Boracay, nanloloko ng mga matatandang turista gamit ang credit card. Heto siya sa Maynila, nagpapanggap na may cancer para magnakaw ng pera mula sa mga donasyon sa simbahan. Sa bawat revelasyon, ang kanyang boses ay lalong lumalamig, lalong nag-aakusa. At heto ang paborito ko, si Sofia, paalis sa aming hotel room sa Olongapo, dala ang aking wallet, relo, at ang engagement ring na sapat akong tanga para bilhin para sa kanya. Ang mukha ni Mateo ay kasing putla ng kandila sa paligid namin. Jasmine, anong pinagsasabi niya? Nagsisinungaling siya! Pumiyok ang boses ni Sofia. Mateo, kilala mo ako? Magpapakasal tayo? Mahal kita? Mahal, umungol si Marcos. Ginang, hindi mo makikilala ang pag-ibig kahit kumagat pa yan sa sinungaling mong puwit. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang tingin niya sa iyong mahal na Mateo? Kinuha niya ang kanyang cellphone at itinaas ito. May mga recording ako ng aming partnership. Gusto mong marinig kung paano kanya tinawag. Ang tanga ng nanay niya. Nagbubulungan na ngayon ng malakas ang mga bisita sa kasal. Isang lumalaking ugong ng pagkabigla at pagkalito ang kumalat sa kapilya na parang alon. Pinanood ko mula sa likod ng aking haligi habang gumuho ang mundo ng aking anak sa harap niya. At sa kabila ng lahat, kumirot ang aking puso para sa kanya. Ngunit hindi pa tapos lumaban si Sofia. Masyado siyang magaling sa kanyang trabaho para sumuko ng ganoon kadali. Kahit na totoo ang ilan dyan, sabi niya, pinipilit na ibalik ang kanyang boses sa ensayadong tamis. Maaaring magbago ang mga tao, hindi na ako ang taong iyon. Naniniwala si Mateo sa pangalawang pagkakataon, hindi ba, mahal? Ito ay isang mahusay na manipulasyon, umaapela sa likas na kabutihan ni Mateo at pinapipili siya sa pagitan ng paniniwala sa pagbabago ng tao o pagtanggap na ang babaeng mahal niya ay isang ganap na gawa-gawa. Sa kasamaang palad, para kay Sofia, binigyan ko si Marcos ng isa pang bala. Pangalawang pagkakataon, malamig nang ngumiti si Marcos. Ikwento mo sa kanila ang tungkol sa isa pang tanga, Sofia, yung kasalukuyan mong niloloko. Lumingon si Mateo upang tingnan ang kanyang nobya at nakita ko ang eksaktong sandali kung saan pumasok ang pagdududa sa kanyang mga mata. Anong sinasabi niya, Jasmine? Wala akong alam. Ngunit ang boses niya ay masyadong mabilis, masyadong depensibo. Tiningnan ni Marcos ang kanyang cellphone.
Hayaan mong i-refresh ko ang memorya mo. Pinanood ko ang pagbabago ng mukha ng aking anak habang dahan-dahang lumilitaw ang pagkaunawa at kinailangan kong kumapit sa haliging marmol upang hindi pa malantad ang aking posisyon. Iyon, pumiyok ang boses ni Sofia. Sinubukan niyang muli. Iyon ay wala sa konteksto. Konteksto? Ang boses ni Mateo ay halos pabulong. Tinawag mong malungkot na matandang babae ang nanay ko? Mateo, hindi. Hindi ko sinasadya yon. Nawawalan na siya ng kontrol, ang kanyang boses ay lalong nagiging desperado. Sinusubukan ng lalaking ito na, subukang ano? Magsabi ng totoo? Lumalakas ang boses ni Mateo, ang galit ay pumapalit sa pagkalito. Ibinigay sa atin ng nanay ko ang lahat. Inubos niya ang kanyang mga naipon para sa ating kasal, kumuha ng loan sa bahay niya para lang magkaroon ka ng iyong pangarap na kasal. Ang mga bisita sa kasal ay ganap na tahimik ngayon, sinasalo ang bawat salita ng dramang ito na nagaganap sa harap nila. Nakita ko ang ilang tao na nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone, kasama na ang isang kasamahan ni Mateo mula sa universidad na tila nagla-livestream ng buong gulo. Hindi pa tapos si Marcos. Siya ay isang lalaking may 2 taon na naipong galit at ngayon ay mayroon siyang bihag na manunood. Gusto ninyong malaman ang cherry on top? Tanong niya, nakikipag-usap kapwa kay Mateo at sa mga nabiglang bisita. Plano niyang ubusin ang iyong mga bank account at maglaho sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang kanyang standard na timeline, sapat na panahon para magkaroon ng legal na karapatan sa mga ari-arian ng mag-asawa, sapat na maikli para maiwasan ang sobrang pagka-attach. Tama na, nagmamakaawa si Sofia. Ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha, binubura ang kanyang perpektong makeup. Ngunit kung ang mga ito ay tunay na luha o bahagi ng pag-arte, hindi ko masabi. Lumayo si Mateo sa kanya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pandidiri at pagkakanulo. Totoo ba? Kahit alin dito? Desperadong lumingon-lingon si Sofia, tulad ng isang hayop na na-corner na naghahanap ng matatakasan. Ang mga pinto ng kapilya ay hinarangan ng mga usyosong bisita na lumapit para mas marinig. Ang altar ay hindi nag-aalok ng kanlungan. Sa wakas, ang kanyang tingin ay lumibot sa mga tao at natagpuan ang sa akin sa gitna ng siksikang espasyo. Nagtama ang aming mga mata sa loob ng 1 segundo na tila tumagal magpakailanman. Nakita ko ang pagkilala na namumukadkad sa kanyang mukha, na sinundan ng dalisay, nag-aalab na puot. Alam niya kung sino mismo ang nag-orkestra ng sandaling ito. Ikaw, bulong niya, itinuturo ako ng direkta. Gawa mo to. Lahat ng ulo ay lumingon upang sundan ang kanyang daliring nag-aakusa at bigla akong naging sentro ng atensyon sa paraang hindi ko kailanman inilaan. Sana, inanatili akong nakatago hanggang sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Mateo nang makita niya ako. Ma, anong ginagawa mo rito? Sabi mo pupunta ka ng Palawan. Lumabas ako mula sa likod ng haligi. Inaayos ang aking mga perlas na may pinakamalaking dignidad na kaya kong tipunin. Nagsinungaling ako, anak. Isang bagay na natutunan ko sa panonood sa mga eksperto. Ikaw ang nag-orkestra nito? Ang boses ni Mateo ay pinaghalong takot at paghanga. Inilantad ko siya, pagtatama ko. May pagkakaiba. Nahanap muli ni Sofia ang kanyang boses at kasama nito ang kanyang talento sa manipulasyon. Nagsiselos siya, Mateo. Sigaw niya, itinuturo ako. Hindi makayanan ng nanay mo na ako ang pinili mo kaysa sa kanya. Kinuha niya ang lalaking ito para sirain ang ating kasal dahil gusto niyang kontrolin ang buhay mo magpakailanman. Ito ay isang matalinong huling pagsisikap na ginagamit ang lahat ng umiiral na stereotype ng biyenan. Sa isang sandali, nakita ko ang pagdududa na bumalik sa mga mata ni Mateo. 29 taon ng ensayadong manipulasyon ni Sofia laban sa 17 taon ng aking pagmamahal at sakripisyo. Sino ang pipiliin niyang paniwalaan? Doon inilabas ni Marcos ang kanyang huling baraha. Hindi ako kinuha ni Ginang Gabriela, miss. Nagboluntaryo ako. Itinaas niyang muli ang kanyang cellphone. Gusto mong marinig ang recording na ginawa ko sa ating pag-uusap 3 linggo na ang nakalipas?
Yung pinagtatawanan mo kung gaano kadaling manipulahin ang mga malungkot na matandang babae at ang kanilang mga debotong anak? Pinindot niya ang play. Ang kalidad ng recording ay hindi perpekto, ngunit ang boses ni Sofia ay malinaw na malinaw. Desperado na yung matanda para sa mga apo kahit ano paniniwalaan niya. At yung anak, isang ganap na tanga ng nanay niya. Ang kailangan ko lang gawin ay umiyak tungkol sa aking malungkot na nakaraan at magsusulat na naman siya ng tseke. Namutla ang mukha ni Mateo, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay isang kulay-abong-kulay na nagparamdam sa akin na gusto kong tumakbo sa kanyang tabi. Ngunit ang sandaling ito ay hindi na tungkol sa pagprotekta sa kanya. Ito ay tungkol sa kanya na sa wakas ay makita ang katotohanan para sa kanyang sarili. Gusto mong marinig ang pinakamagandang bahagi? Nagpatuloy ang boses ni Sofia mula sa cellphone. Ibinigay niya sa akin ang kwintas na perlas ng kanyang lola. Sabi niya, pamana daw ng pamilya, baka ibenta ko pagkatapos ng honeymoon. Agad na napunta ang mga mata ni Mateo sa leeg ni Sofia, kung saan kumikinang ang mga perlas ng aking lola laban sa kanyang maputlang balat. Ang mga perlas na isinuot ng 4 na henerasyon ng mga babae sa aming pamilya, ipinasa mula sa ina hanggang anak bilang simbolo ng pag-ibig at pagpapatuloy. Ang mga kamay ni Sofia ay napunta sa kanyang leeg. Tinatakpan ang kwintas na para bang maitatago niya ang ebidensya. Mateo, kaya kong ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Ang kanyang boses ay nakamamatay na tahimik ngayon. Ipaliwanag kung paano mo pinagtawanan ng nanay ko sa likod niya habang ginagastos mo ang pera niya. Ipaliwanag kung paano mo ako tinawag na tanga ng nanay ko habang nagpapanggap kang mahal mo ako. Ipaliwanag kung paano mo plinano na nakawan kami at maglaho. Ang laban ay biglang nawala kay Sofia. Bumagsak ang kanyang mga balikat at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, tila ang kanyang tunay na edad ang lumabas sa halip na ang batang walang malay na kanyang ipinapakita. Nagsimula ito bilang isang trabaho, mahina niyang sinabi. Isa lang na namang target, pero pagkatapos, hindi ko alam. Akala ko baka magawa kong maging totoo? Maging totoo? Pumiyok ang boses ni Mateo. Sa pagsisinungaling tungkol sa lahat? Ang pangalan mo? Ang trabaho mo? Ang pamilya mo? Ang buong kwento ng buhay mo? Ano ang dapat na maging totoo sa atin? Muling tumingin si Sofia sa paligid ng kapilya, pinagmamasdan ang daan-daang mukha na nakatitig sa kanya na may halong pagkabigla, pandidiri at paghanga. Ang mga magagarang ayos ng bulaklak ang photographer na kumukuha pa rin ng mga larawan, ang videographer na kinukunan ang bawat sandali ng kanyang pampublikong kahihiyan. Kailangan ko nang umalis, bulong niya. Oo. Simpleng sabi ni Mateo, kailangan mo nang umalis, ngunit hindi pa tapos si Sofia. Habang inaayos niya ang kanyang damit para maglakad pabalik sa pasilyo, lumingon siya sa akin na may tingin ng purong pagkamuhi. Akala mo nanalo ka? Hindi. Binabati kita, Ginang Gabriela. Nakuha mo pabalik ang iyong mahal na anak. Pero alam mo ba, hinding-hindi na siya magtitiwala sa ibang babae pagkatapos nito. Sinira mo siya para sa pag-ibig magpakailanman, para lang manatili kang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Tumama ang mga salita. Naramdaman ko ang isang kurot ng pagdududa, nagtatanong kung ang aking paghahanap ng katarungan ay lumampas sa linya patungo sa isang bagay na mas madilim at makasarili. Ngunit ginulat ako ni Mateo. Hindi, matatag niyang sinabi. Hindi niya ako sinira. Ikaw ang sumira sa akin. At alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Sinusubukan ni Mama na protektahan ako. Ikaw, sinusubukan mo akong wasakin. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Sofia. Pagsisisihan ninyo ito. Pareho kayo. May mga kaibigan ako, mga koneksyon. Hindi pa ito tapos. Lumapit si Marcos, isang nakakatuwang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, tapos na. Kita mo, habang nag-aarte ka rito, nagkaroon ako ng napaka-interesanting pag-uusap sa ilang kaibigan sa NBI. Particular silang interesado sa iyong pekeng SSS number at sa iyong mapanlinlang na employment history. Namutla ang mukha ni Sofia. Hindi mo gagawin yan. Nagawa ko na, mahal.
Dapat nandito na sila anumang minuto para i-escort ka palabas. Tumingin siya sa kanyang relo. Sa katunayan, nagtataka ako kung bakit wala pa sila. Na para bang tinawag ng kanyang mga salita, dalawang lalaking naka-dark suit ang lumitaw sa pasukan ng kapilya. Gumagalaw sila na may determinadong hakbang ng mga ahente at ang huling pag-asa ni Sofia para sa isang marangal na pag-alis ay naglaho. Sofia Reyes, itinaas ng mas matangkad na ahente ang kanyang badge. NBI, arestado ka para sa panloloko, identity theft at paglabag sa mga regulasyon ng bangko. Ang sumunod ay isang eksenang hindi ko kailanman naisip na masasaksihan sa kasal ng aking anak. Mga ahente ng NBI na binabasa ang Miranda rights sa isang kapilya na pinalamutian ng mga puting rosas, mga bisita sa kasal na desperadong sinusubukang kunan ang lahat sa kanilang mga cellphone. Isang nobya na naka 700,000 na damit na pinoposasan. Hindi umalis si Sofia ng tahimik. Habang ini-escort siya ng mga ahente palabas, patuloy siyang lumingon upang sigawan ako at si Mateo. Panggigipit ito! Wala akong ginawang masama, maririnig ninyo mula sa mga abogado ko. Ngunit ang kanyang mga protesta ay hindi pinansin. Kalahati ng kapilya ay nagre-record ng kanyang pag-aresto at ang kalahati ay nagte-text na sa mga kaibigan at pamilya. Matapos umalis ang mga ahente kasama si Sofia, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa kapilya. 300 bisita sa kasal na nakaupo sa kanilang mga upuan, hindi alam kung dapat umalis o manatili, bumati o makiramay. Ang pari ay nakatayo sa altar na tila ganap na nalilito. Nanatili si Mateo sa altar, suot pa rin ang kanyang tuksedo, nakatingin sa mga pinto kung saan kalalabas lang ng kanyang nobya na inaresto. Gusto ko siyang lapitan, ngunit may pumigil sa akin. Ito ang kanyang sandali para magproseso, magluksa, alamin kung ano ang susunod. Sa wakas, lumingon siya upang harapin ang kongregasyon. Well, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Ang awkward nito. Ilang nerbiyosong tawa ang kumalat sa mga tao. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagpunta ngayon. Alam kong hindi ganito ang inaasahan ninyong paraan ng paggugol ng Sabado ng hapon. Huminto siya, hinahaplos ang kanyang buhok. Ang kasal ay halatang kanselado na, pero bayad na ang reception. Kaya kung sino man ang gustong manatili para sa hapunan at open bar, malugod kayong tinatanggap. Diyos na ang nakakaalam, kailangan ko ng inumin. Sa pagkakataong ito, mas tunay ang tawa. Nagsimulang tumayo ang mga tao, mag-inat, mag-usap sa maliliit na grupo habang lumilipas ang pagkabigla at lumulubog ang katotohanan ng sitwasyon. Sa wakas ay tumingin si Mateo sa aking direksyon. Nagtama ang aming mga mata sa gitna ng kaguluhan at nakita ko ang pinaghalong pasasalamat, kahihiyan at isang bagay na maaaring paghanga. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa akin at ang mga tao ay nahati na parang Red Sea. Nang maabot niya ako, huminto siya at tumayo lang doon sandali, pinag-aaralan ang aking mukha. Ma, sabi niya sa wakas, kailangan nating mag-usap. Tumango ako. Oo, kailangan natin. Ngunit bago iyon, inabot ko at maingat na inalis ang kwintas na perlas ng aking lola mula sa leeg ni Sofia bago siya dinala. Ito ay pag-aari ng ating pamilya. Hawak ko ang mga perlas sa aking nanginginig na mga kamay. Nararamdaman ang pamilyar nitong bigat. Sa totoo lang, pag-aari ito ng babaeng pakakasalan ng aking anak balang araw, kapag nakahanap siya ng isang taong karapat-dapat dito. Napuno ng luha ang mga mata ni Mateo. Sorry ma, dahil hindi ako naniwala sa'yo, dahil pinili ko siya kaysa sa'yo, dahil naging isang malaking tanga ako. Hindi ka naging tanga anak, nagmahal ka, o hindi kaya'y nagmahal ka sa taong akala mo ay siya. Inabot ko at inayos ang kanyang kurbata, isang kilos na ginagawa ko mula pa noong bata siya. Ang pag-ibig ay ginagawa tayong lahat na mahina. Ang mahalaga, ligtas ka. Gaano katagal mo nang alam? Tanong niya. Nagsimula akong maghinala 1 buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng ebidensya 2 linggo na ang nakalipas. Tinitigan ko siya sa mata. Kumuha ako ng private investigator at si Marcos,
Nagboluntaryo siya para sa paghihiganti ng tawagan ko siya at sabihin kung saan siya mahahanap. Ngumiti ako ng bahagya. Tila walang galit na hihigit pa sa isang manlolokong tinalikuran. Tumawa si Mateo sa kabila ng lahat. Naging abala ka pala, no? Nagkaroon ako ng napaka-edukasyonal na ilang linggo. Kinuha ko ang kanyang braso. Ngayon, ano sa tingin mo kung harapin natin ang gulo sa iyong D-reception? Magkakaroon ng mga tanong ang mga tao. Habang magkasama kaming naglalakad sa pasilyo, nakarinig ako ng mga pira-pirasong usapan mula sa mga papalabas na bisita. Karamihan ay pagkabigla at pagkamangha, ngunit narinig ko rin ang tunay na pag-aalala para kay Mateo at isang may paggalang na paghanga sa tinatawag nilang aking trabaho bilang detektib. Si Aling Ibarra, aming kapitbahay sa loob ng 3 taon, ay hinawakan ang aking braso nang dumaan kami. Gabriela, ang tuso mo. Hindi ako kailanman nagtiwala sa babaeng iyon. Masyadong maganda at masyadong matamis. Ang mga totoong babae ay may mga kanto. Ang reception na hindi reception ay naging pinakatapat na party na napuntahan ko. Nang maalis ang pagkukunwari ng isang selebrasyon ng kasal, nag-relax ang mga tao sa paraang hindi nila kailanman ginagawa sa mga formal na okasyon. Maagang nagbukas ang bar, tumugtog ang banda ng blues sa halip na mga classic sa kasal, at ang mga usapan ay dumaloy na may uri ng katotohanan na dumarating lamang pagkatapos ng isang pinagsamahang trauma. Si Mateo ay kumilos ng may higit na grasya kaysa sa inaasahan ko. Umikot siya sa bulwagan, nagpapasalamat sa mga taong dumalo, humihingi ng paumanhin para sa drama, at tumatanggap ng mga pakikiramay ng may mabuting kalooban. Pinanood ko siya mula sa kabilang panig ng bulwagan at naramdaman ang isang pagmamalaki na walang kinalaman sa kanyang mga propesyonal na tagumpay o sa kanyang pagpili ng mga babae. Ito ang aking anak. Nagpapakita ng tunay na karakter sa ilalim ng pressure. Natagpuan ako ni Marcos Rivera malapit sa dessert table, kung saan pinag-iisipan ko kung angkop bang kumain ng wedding cake gayong wala namang nangyaring kasal. Ginang Gabriela, inilahad niya ang kanyang kamay. Gusto ko pong magpasalamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong harapin si Sofia pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Kinamayan ko siya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Hindi ko siya mailalantad nang wala ang iyong tulong. Ang ginawa ninyo ay nangangailangan ng tapang. Hindi maraming ina ang gagawa ng ganoong kalaking hakbang. Kahit sinong ina ay gagawin ang pareho para protektahan ang kanyang anak. Ngumiti si Marcos. Hindi po, Ginang. Karamihan sa mga ina ay susubukang kumbinsihin ang anak na sumuko at mabibigo. Naglalaro kayo ng chess habang kami ay naglalaro ng dama. Pagkaalis niya, natagpuan ko ang aking sarili na mag-isa sa aking mga iniisip sa unang pagkakataon sa buong araw. Ang adrenaline ay nawawala na, pinalitan ng pagod at isang bagay na maaaring kalungkutan. Oo, nailigtas ko si Mateo mula sa isang masamang kasal at posibleng pagkasira sa pinansyal, ngunit sinira ko rin ang kanyang pananampalataya sa pag-ibig kahit pansamantala. Ginawa ko bang tama? Ma. Lumitaw si Mateo sa aking tabi na may dalang baso ng champagne. Mukhang nag-iisip ka na. Tinanggap ko ang baso ng may pasasalamat. Iniisip ko lang kung mayroon bang mas banayad na paraan para harapin ito. Ang ibig mong sabihin, tulad ng umupo at ipaliwanag sa akin na ang nobya ko ay isang manloloko. Dahil pareho nating alam kung gaano ko kahusay na tatanggapin ang balitang iyon. May punto siya. Aakalain kong nagseselos ako at nagkokontrol. Aakusahan ko siya ng eksaktong sinabi ni Sofia, na sinusubukan akong panatilihing umaasa sa kanya magpakailanman. Humigop si Mateo ng kanyang champagne. Alam mo ba kung ano ang nagpabago ng isip ko? Hindi ang pagdating ni Marcos o kahit ang recording. Ito ay ang makita ang mukha ni Sofia nang mapagtanto niyang nalampasan mo siya. Sa loob lang ng isang segundo, tuluyan nang bumagsak ang kanyang maskara at nakita ko kung sino talaga siya sa ilalim ng lahat ng tamis na iyon. Anong nakita mo? Malamig na pagkalkula at isang tunay na paggalang sa isang karapat-dapat na kalaban. Lumingon siya sa akin. Minaliit ka niya ng husto. Akala niya isa ka lang malungkot na matandang babae na gagawin ang lahat para mapanatiling masaya ang kanyang anak.
Wala siyang ideya na sinusubukan niyang lokohin ang isang taong mas matalino kaysa sa kanya. Hindi ako sigurado kung mas matalino, siguro mas may motibasyon lang. Ma, ang ginawa sa'yo ni Sofia ay hindi mo kasalanan. Isa siyang profesional na sinungaling na pinag-aralan ka, natutunan kung ano ang gusto mong marinig at naging eksaktong ganoong tao. Hindi ka naging mapaniwalain, naging target ka. Pinisil ni Mateo ang aking kamay. Salamat ma, sa lahat, sa pagkakita sa tunay niyang kulay, sa pagprotekta sa akin, at sa paggawa nito sa paraang tinitiyak na hindi ko maaaring baliwalain ang katotohanan. Walang anuman, pero sa susunod na magmamahal ka, baka ipakilala mo ako ng mas maaga sa proseso. Tumawa siya. Sa susunod na magmamahal ako, magsasagawa muna ako ng kumpletong background check. Baka medyo sobra na yan. Pagkatapos ng araw na ito, sa tingin ko hindi. Ngumiti siya. Bukod pa riyan, may natutunan akong napakahalaga tungkol sa mga babae sa buhay ko. Ano yon? Huwag kailanman maliitin ang isang lolang Pilipina. Tila mas mapanganib kami kaysa sa aming itsura. Ngumiti ako, pakiramdam ko'y mas gumaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Magiging proud ang lola mo. Gustong-gusto niyang makita ang lahat ng ito. Itinaas ni Mateo ang kanyang baso. Isang toast para sa katarungan, inihain ng malamig na may kasamang pampublikong kahihiyan. Itinaas ko ang aking baso para salubungin ang sa kanya. Isang toast para sa pamilya at sa pag-alam kung kailan dapat lumaban para sa mga taong mahal mo. Habang kami nag-toast, napagtanto ko na sa kabila ng lahat, ng mga kasinungalingan ng kataksilan, ng pampublikong palabas, nasa eksaktong lugar ako kung saan ako nararapat. Sa tabi ng aking anak na ligtas at malaya at sa wakas ay malinaw na muling nakakakita. Minsan, ang pinakamagagandang kasal ay yung mga hindi kailanman nangyayari. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lalabas sa screen dahil dito ang kwento ng kataksilan at pagbabalik na hindi mo pa nakikita.